Isang anino ang tahimik na gumagapang sa loob ng mga ugat ng isa sa bawat 3 Pilipinong lampas 40 anyos, isang lihim na sakit na hindi nila namamalayan. Ang atherosclerosis ay isang mamamatay tao na walang ingay hanggang sa bigla na lang itong maningil sa anyo ng atake sa puso o stroke. Paano kung may paraan para maibalik sa dati ang kalusugan ng iyong mga ugat sa pamamagitan lamang ng pagkain ng lugaw? At bakit tila tikom ang bibig ng mga doktor tungkol sa simpleng lunas na ito? Ang sagot ay simple. Ang atherosclerosis ay isang minahan ng ginto para sa mga dambuhalang kumpanya ng gamot. Ngayon, ibubunyag ko ang 5 uri ng lugaw kasama ang eksaktong mga recipe na kayang tunawin ang kolesterol na parang apoy na tumutupok sa tuyong damo. Ang malagim na katotohanan ay ang atherosclerosis ay nabubuo ng walang anumang sakit o simptomas. Ang isang tao ay maaaring magpatuloy sa kanyang buhay, pumapasok sa trabaho sa gitna ng siksikan sa EDSA, nag-aalaga ng pamilya at walang kamalay-malay na sa loob ng kanyang katawan, unti-unting kumakapal ang mga plakeng nakakamatay. Ang kolesterol ay namumuo sa loob ng maraming taon, patong-patong, na parang kalawang na kumakapit sa tubo ng tubig. Ang mga pader ng ugat ay tumitigas, ang daluyan ay kumikipot, at ang daloy ng dugo ay humihina. Dahil dito, ang puso ay napipilitang magtrabaho ng doble, ang utak ay nababawasan ng supply ng oxygen, at maging ang mga bato ay nagsisimulang masira. Ayon sa datos, isa sa bawat 3 individual na may edad ma-4 na pataas ay mayroon ng ganitong mga pamumuo. Suriin mo ang iyong sarili ngayong din. Madalas bang sumasakit ang iyong ulo? Mabilis ka bang mapagod? O palagi bang malamig ang iyong mga kamay at paa? Ang mga doktor ay karaniwang nagre-reseta ng mga tableta at nagpapayo ng dieta. Ngunit madalas nilang nakakaligtaan ang pinakamahalagang bahagi. Kailangang pigilan ang prosesong ito mula sa loob. Hindi sapat na basta na lang pababain ang kolesterol sa dugo. Kailangang turuan ang katawan na huwag itong ipunin sa mga pader ng ugat. At ang unang lugaw sa ating listahan ay dito mismo umaatake. Anong sangkap ang nagpapagawang madulas sa mga pader ng ugat na parang pinakintab na metal upang walang mapagkapitan ang kolesterol? Ang buckwheat ang numero 1 mangangaso. Nagtataglay ito ng routine, isang pambihirang sangkap na nagpapatibay sa mga pader ng ugat at nagpapanumbalik ng kanilang pagiging nababanat. Bukod pa rito, mayaman ang buckwheat sa magnesium at potassium na tumutulong sa pagpapalawak ng mga ugat at pag-normalize ng presyon ng dugo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng buckwheat ay nagpapababa ng panganib ng atherosclerosis ng 30%. Ngulit mahalagang malaman kung paano ito ihanda. Ang pinakamabisang recipe ay ang buckwheat na ibinabad sa kefir sa magdamag. Kumuha ng 150 gramo ng whole grain buckwheat, hugasan ito ng malamig na tubig ng 3 beses at ibuhos ang 250 ml ng sariwang kefir. Magdagdag ng 1 kurot ng sea salt at 1 kutsaritang cinnamon na hindi punong-puno. Takpan ito at ilagay sa refrigerator sa loob ng hindi bababa sa 8 oras. Kinaumagahan, handa na ang buckwheat. Malambot, may bahagyang asim at mabango. Bakit mas epektibo ito kesa sa pagpapakulo? Sa magdamag, sinisira ng kefir ang phytic acid sa balat ng buckwheat na humaharang sa pagsipsip ng mga mineral. Ang ibinabad na buckwheat ay 3 beses na mas epektibong nasisipsip ng katawan kesa sa niluto. Ang cinnamon naman ay nagpapababa ng blood sugar dahil ang mataas na asukal sa dugo ay nagpapabili sa proseso ng atherosclerosis. Si Mang Teban, isang 48 anyos na tsuper mula sa Pasig, ay halos sumuko na sa kanyang statins. Ngunit, matapos ang 1 linggong pagkain nito tuwing umaga, bumaba ng 15% ang kanyang kolesterol at bumalik ang kanyang sigla. Ang oatmeal ang hari ng mga lugaw para sa puso at mga ugat.
Naglalaman ito ng beta-glucan, isang natatanging soluble fiber na gumagana na parang isang malagkit na bitag. Kapag ang pagkain ay pumasok sa bituka, ang kolesterol mula rito ay nagsisimulang masipsip papunta sa dugo. Ngulit, dito pumapasok ang beta-glucan. Ito ay namamaga, nagiging isang gel at hinuhuli ang mga molekula ng kolesterol na parang sapot ng gagamba na dumadakma sa mga langaw. Ang kolesterol ay hindi makalusot sa gel na ito, naiipit at inilalabas kasama ng dumi. Isang katotohanang siyentipiko, ang isang serving ng oatmeal ay nagbibigay ng 4 na gramo ng beta-glucan na nagpapababa ng masamang kolesterol ng 5 hanggang 10% sa loob lamang ng isang linggo. Ngulit hindi sapat na kumain lang ng oatmeal, mahalaga na ihanda ito ng tama. Ang pinakamakapangyarihang recipe ay ang golden oatmeal na may luyang dilaw, turmeric. Kumuha ng 100 gramo ng whole grain rolled oats. Hindi yung instant oatmeal sa mga sachet, kundi yung mga oats na kailangang pakuluan ng hindi bababa sa 5 minuto. Magpakulo ng 250 ml ng tubig, ibuhos ang oats at lutuin ng 5 minuto habang hinahalo. Pagkatapos, magdagdag ng 100 ml ng gatas, kalahating kutsarita ng luyang dilaw, 1 kapat na kutsarita ng dinurog na luya, at 2 hanggang 3 kurot ng itim na paminta. Pakuluan pa ng 3-4 na minuto, alisin sa apoy at magdagdag ng 1 kutsaritang flaxseed oil. Bakit epektibo ang kombinasyong ito? Ang curcumin sa luyang dilaw ay nag-aalis ng pamamaga sa mga ugat na siyang pangunahing dahilan kung bakit dumidikit ang kolesterol. Ngunit, ang curcumin ay hindi madaling masipsip ng katawan ng mag-isa. Ang itim na paminta ay naglalaman ng piperine, isang sangkap na nagpapataas ng pagsipsip ng curcumin ng 2,000 beses. Ang luya ay nagpapalabnaw ng dugo at pumipigil sa pamumuo nito. Ang flaxseed oil ay nagbibigay ng omega-3 fatty acids na naglilinis sa mga ugat mula sa loob. Ang lugaw na ito ay 3 beses na mas mabisa kesa sa ordinaryong oatmeal. Katapos ng 2 linggo, makikita mo ang resulta sa iyong mga pagsusuri sa dugo. Ang barley o cebada ay ang nakalimutang reyna ng kalusugan ng mga ugat. Bihira na itong kainin ngayon, ngulit ang cebada ay naglalaman ng kasing daming beta-glucans tulad ng oatmeal. Ang niacin sa cebada ay 3 beses na mas marami kesa sa buckwheat. Ang pinakasimple at pinakamabisang recipe ay ang lugaw na may yogurt at mga berries. Kumuha ng 100 gramo ng barley grits, hugasan itong mabuti. Magpakulo ng 300 ml ng tubig, ibuhos ang grits, hinaan ang apoy at lutuin ng 20 minuto na paminsan-minsan ay hinahalo. Kapag halos masipsip na ang lahat ng tubig, luto na ang lugaw. Sa maligamgam na lugaw, magdagdag ng 100 ml ng natural na yogurt na walang asukal. Sa ibabaw, maglagay ng 30 gramo ng anumang sariwa o frozen na berries, blueberries, raspberries o strawberries at patakan ng 1 kutsaritang pulot pukyotan. Bakit partikular na yogurt? Ang mga probiotics sa natural na yogurt ay tumutulong sa atay na gumawa ng mas kaunting masamang kolesterol at mas maraming mabuting kolesterol. Ang cebada kasama ang yogurt ay isang dobleng suntok laban sa atherosclerosis. Matapos ang 5 to 7 araw ng regular na pagkonsumo, ang kolesterol ay magsisimulang bumaba, ang pakiramdam ay kapansin-pansing bubuti, magkakaroon ng bagong enerhiya at mawawala ang bigat sa pakiramdam pagkatapos kumain. Ang sumunod na lugaw ay isang tunay na arkitekto ng ating katawan. Ang millet ay naglalaman ng 2 natatanging sangkap, lecithin at silicon. Ang lecithin ay isang phospholipid na literal na nagdidikit-dikit sa mga selula ng ugat na ginagawang siksik at makinis ang mga pader nito. Ang silicon naman ay ang materyales para sa pagbuo ng collagen kung saan gawa ang mga pader ng ating mga ugat.
Kung ang isang tao ay may kakulangan sa silicon, ang kanyang mga ugat ay nagiging marupok, madaling masira, at nagiging sanhi ng mga pasa kahit sa konting tama lang, pagdurugo ng ilong, at pagputok ng mga maliliit na ugat sa mata. Pinupunan ng millet ang kakulangang ito sa loob lamang ng 2 linggo. Si Aling Cynthia, isang 55 taong gulang na mananahai mula sa Cebu, ay laging nagtataka sa kanyang mga biglaang pasa. Nang subukan niya ang lugaw na ito, unti-unting nawala ang kanyang problema at bumalik ang lakas ng kanyang mga ugat. Dagdag pa rito, ang millet ay mayaman sa magnesium na nagpaparelax sa mga pader ng ugat at natural na nagpapababa ng presyon ng dugo. Ang pinakamahusay na recipe para sa mga ugat ay ang millet na may lemon at sea buckthorn. Kumuha ng 100 gramo ng millet at hugasan ito ng 3 beses sa malamig na tubig. Ito ay nag-aalis ng pait na hindi gusto ng marami. Magpakulo ng 250 ml ng tubig. Ibuhos ang millet at lutuin sa katamtamang apoy sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos, magdagdag ng 100 ml ng gatas na may 2% fat. Lutuin pa ng 10 minuto hanggang lumambot. Sa mainit-init pang lugaw, pigain ang katas ng kalahating lemon, magdagdag ng 1 kutsaritang sea buckthorn oil o 5 hanggang 6 na sariwang sea buckthorn berries at budbura ng 1 kutsaritang flax seeds. Ang lemon ay nag-aalkalay sa katawan at sa isang alkalay na kapaligiran, ang kolesterol ay mas mabagal na namumuo. Ang sea buckthorn ay naglalaman ng napakaraming vitamin C at omega fatty acids na nangproprotekta sa panloob na lining ng mga ugat mula sa pamamaga. Ang flax seeds ay nagbibigay ng soluble fiber na kumakapit sa bile acid sa bituka, na pumipilit sa atay na gamitin ang kolesterol mula sa dugo para gumawa ng bagong bile acids. Otomatikong bumababa ang kolesterol. Sa loob ng 10 araw ng regular na pagkain ng lugaw na ito, ang mga ugat ay nagiging kapansin-pansing mas nababanat. Ang presyon ng dugo ay nagiging stable, nawawala ang mga sakit ng ulo at gumaganda ang kutis. At ngayon, ang isa pang paborito, ang pinakamakapangyarihan para sa utak, puso at mahabang buhay. Ang pearl barley ang emperador ng lahat ng lugaw. Hindi ito gaanong gusto ng marami dahil sa matagal na pagluluto. Ngunit ang pearl barley ay gumagawa ng mga himala sa ating mga ugat. Naglalaman ito ng lysine, isang essential amino acid na nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo sa utak, nagpapatibay sa mga pader ng capillaries at pumipigil sa stroke. Bukod dito, ang pearl barley ay mayaman sa selenium at vitamin E, mga napakalakas na antioxidant na literal na nagpapabata sa mga ugat at nag-aalis ng oxidative stress. Inirerekomenda ng mga doktor sa Japan ang pearl barley sa mga matatanda para sa pag-iwas sa dementia at Alzheimer's disease. Dahil ang malusog na mga ugat sa utak ay nangangahulugan ng malusog na memorya. Sa loob ng 1 linggo ng regular na pagkonsumo ng pearl barley, ang balat ay nagiging masariwa, ang memorya ay bumubuti, ang talamak na pagkapagod ay nawawala, at nagkakaroon ng kalinawan sa isip. Ang pinakamabisang recipe ay ang pearl barley na may luya. Kumuha ng 600 gramo ng pearl barley. Sa gabi, hugasan ang butil at ibabad sa malamig na tubig sa loob ng 8 hanggang 12 oras. Kinaumagahan, alisin ang tubig, ilipat ang pearl barley sa isang kaldero, buhusan ng 300 ml ng sariwang kumukulong tubig at pakuluan sa katamtamang apoy sa loob ng 30 hanggang 40 minuto hanggang lumambot. Sa lutong lugaw, magdagdag ng 1 kutsaritang sariwang ginadgad na luya at 1 kurot ng cinnamon. Ang luya ay nagpapalakas ng sirkulasyon, nagpapalabnaw ng dugo at pumipigil sa pamumuo nito. Ang cinnamon naman ay nagpapababa ng asukal at pamamaga. Mga kaibigan, i-comment ninyo sa ibaba kung anong lugaw ang madalas ninyong kainin at ang inyong paboritong recipe. Kung gusto ninyong malaman kung anong mga pagkain ang nakakatulong na maibalik ang kalusugan ng pancreas ng walang gamot, panoorin ang video na lumalabas ngayon sa inyong screen. Mag-subscribe sa aming channel at i-click ang like button para sa mas marami pang impormasyong pangkalusugan. Magandang araw at naway magkaroon kayo ng malusog na pangangatawan.